Nasaan na ang mga congressman? Good point. Very good point. Yung ombudsman natin daw nag-iimbestiga. Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber po dyan na hindi bumibitiw sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong suporta at pagtiwala sa lugar ko po sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilarbon. Marami po salamat sa inyong suporta sa mga kapitbahay ko dyan, sa mga, siyempre, mga kaigsuunan ko diha. Mga silingan, mga kapwa kubulaanan nga nag-migrate sa laing lugar sa Pilipinas, ingon man sa ibang bansa, OFW din, gagaya ko, pareha na nga OFW dito sa bansang Spain. Ingat-ingat po tayong lahat. Ulitin ko po, marami pong salamat sa inyong suporta at pagtiwala sa ating YouTube channel, sa mga datihan ko po mga subscriber po na nandyan ho lagi. God bless po sa ating lahat. Marami pong salamat sa inyo at yung mga bagong pasok, sa mga silent na mga subscriber na hindi lang nagko-comment pero nandyan po patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, na nanonood po lagi. Kung naparood nyo yung may mga birada itong si Ted Filon dito sa mga hindi pa ngayon na ginalaw itong mga congressman na sangkot dito sa mga insertion sa mga flood control na nangyari ngayon. So, ito si Manong Ted Filon, ulitin ko, sumisigaw ng katarungan din dito sa mga hindi naniniwala Nananawagan pa siya. O ipasok natin yung video o panoorin natin yung video. Po ay nakikiisa dito po kila Senator Estrada sa panawagan na bakit sila lang? Bakit mga senador lang? Nasaan na ang mga congressman? Good point. Very good point. Yung ombudsman natin daw nag-iimbestiga. Pagkatapos daw nito, meron pang ilang susunod. Senador na naman ba ito? Nasaan na yung mga congressman? Nasaan na yung mga contractors? Nasaan na yung mga sinasabing, frozen na yung mga assets? Nasaan na itong mga mambabatas na ito na noong pa man po tinutukoy na rin sa mga naging mga pagdinig either in the Senate, doon po sa ICI na yan, at maging sa ombudsman. Mismong ombudsman sa isang press conference nagbanggit na po ng mga pangalan ng mga congressman. So palagay ko po may punto rin ang ating mga kagalang-galang na mga senador na naharap ngayon sa gatupong uri ng pagsubok at reklamo. Bakit sila lang? Kasi nga naman, hindi lang po mga kapatid, mga senador ang sinasabing dawit po sa pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya yung sinasabing investigasyon ng Blue Ribbon Committee, huwag ng subcommittee. Buong committee na, kung kayo pa rin pong may hawak dyan sa majority na yan. Buong committee na. Patawag nyo itong mga hindi pa po humaharap dyan. Si Manny Bonoan ngayon, naka-hospital arrest. Right? Pero sana din po, dapuan siya ng kaliwanagan po ng kaisipan. Sabihin niya na nalalaman niya. Sabihin niya na po ang lahat ng alam niya. Hindi po ba? Kasi hindi mangyayari din po ito. Kumbaga, kung wala pong basbas ng mga nakatataas. Ano na nangyari kay Amena Pangandaman? Ano na ang nangyari kay Adrian Bersamin? Kay Jojo Cadiz, kay Try Give Olivar, Maynard Ngu. Mga kapatid, ito hong mga sinasabi po na mga nababanggit na pangalan. Ang tanong, kailan po dadapo sa kanila ang pakpak ng hustisya? Nanawagan siya na magsalita din itong dating DPWH Secretary Bunuan na magsalita na, magturo na. Kasi may duda si Manong Ted na itong si Bunuan maraming alam, pati itong si Amina Pangandaman. Maraming alam to sila ngayon sa marami silang alam sa nangyari noon sa mga insertion. Ang tinutukoy kasi niya dito, itong mga insertion ito sa budget noong 2025 na napaka-controversial yun. Yung mga insertion na yun yung bumubuo ng mga flood control project ko na wala naman, mga ghost project ang resulta noon sa mga insertion noon. At ang masaklap noon, ito si Jinggoy Estrada, nabanggit din niya na isa ito sa biktima. At naniwala
itong si Tid Filon na itong si Bunuan, itong si Pakandaman, itong si magturo pa kung sino man yan, kung sino talagang nasa itaas. Kasi hindi naman po pwede na sekretary ka, wala kang sinusunod na mga amo. Ilagay natin itong si example ko lang, itong si Amina Pangandaman, itong budget dating DBM secretary. Hindi naman siya pwedeng mag-approve doon sa kanyang departamento kung hindi din galing sa itaas kay Bongbong Marcos. O sige, kasi pag gagawa sila ng mga budget, siyempre, ang presidente niyan, o sige, ganito, itong department na to, magkano ang inyong budget dyan? So, ganyan na, iipunin ni Marcos yan. So, i-endorse nila yan sa Department of Budget. O lahat ng mga departamento, kung ano man yan, dadaan doon sa Department of Budget and Management, sa DBM. So, ang DBM, yun na ho yung mag-forward naman sa Kongreso. Para ang Kongreso, yun ang mag-approve o sila ang maghimay-himay doon. Gaya ng nangyari doon kay VP Sara sa mga budget niya na pinahirapan siya doon. So yun sila ang ito parang budget na to, kaya imposible naman ho yan. Ang si Bunuan, itong si Pangandaman, kung hindi nila alam, hindi naman pwede na si Pangandaman at saka si Bunuan na lang sila, magsarili lang nila na desisyon na ito yung namin gusto. Kaya ang nangyari ngayon, si Tid Filon, may duda na hindi ito magawa sa mga sekretary na to, mga assistant secretary, undersecretary, kung hindi ho nanggaling din sa presidente yung utos. So yan yun. Kung intindihin natin yung mga sinasabi niya kanina, yung dapat lalabas itong si ilabas din ni itong si Bunuan yung mga kung anong nalalaman niya. Ay nako, ang ganda ng suggestion ni So si Jinggoy Estrada, biktima dito. Kasi ako naniniwala ako kay Jinggoy Estrada na hindi talaga to siya gumagawa talaga ng kababalaghan dyan sa mga nakaraang mga insertion na yan. Hindi ako naniniwala. Biktima ho siya dyan. Para lang yung mga kanilang mga ginagawa noon, para lang silang mayroong maibato na pangalan na dito namin ibinigay yung pera na yan. So, si Tid Filon ba? Kasi mayroon din to siyang mayroon din kasi to siyang minsan na pitik din sa mga Duterte, na ayaw din sa mga Duterte. Ngayon, itong mayroon siyang iniisip, mayroon siyang imagination na hindi pwede na itong nangyari sa budget insertion na yan kung hindi ba alam ni Bongbong Marcos. Ang last na pipirma yan, Bongbong Marcos para magiging gaan. Bakit? Sabihin talaga na walang alam si Bongbong Marcos. At ito yung gusto ni Tid Filon na makarating talaga itong investigasyon kung saan talaga. Kasi duda na siya, nakasabwat talaga si Bongbong Marcos dito. Huwag na nating ilihis pa, huwag na nating anuhin pa yung mga komentaryo ni Tid Filon sa kanyang programa. Kasi halata naman na gusto talaga niya na tapusin itong investigasyon dyan sa may Senate Blue Ribbon Committee. Nanawagan na nga sa itong subcommittee. Bakit subcommittee pa? Buong committee na. Yun ang sabi niya, di ba? So, ang nakikita sa mga tao ngayon dito sa subcommittee, akala nila maituloy ito. Pati ako, akala ko maituloy itong investigasyon na ito. Kaya lang, hinaharangan na naman dito sa kabila nila ni Tulfo at saka ito sila ni Lacson. Hinaharangan talaga nila. Ayaw talaga nila ito mabuksan. Binuksan na nga dito sa kay Cayetano na pagka-Senate President. Binuksan ni Cayetano yan para talaga makita talaga o masundan ang kaso na yan. Kaya lang, itong kabila, ayan na, nag-iba na naman ang kanilang plano ngayon na saan sila mag-imbestiga. Iwanan ho yung mga flood control na yan, yung mga insertion na yan. Hindi na nila yan pwedeng pakialaman. Kasi nga daw mayroon na silang initial report. Yun ang sabi ni etong si Erwin Tulfo. Kumbinsido na doon sila sa initial report na itong 18 Marines, nagsalita na nga hindi sila dito interesado sa 18 Marines kasi nga may pangalan kasi sila tatamaan sila
So, si Ted Filon, pinitik itong administrasyon ni Bongbong Marcos na mayroon talaga siya ditong pananagutan dito sa nangyari ngayon sa mga insertion yun sa mga flood control. Uy, magsusuna na ha? Magsusuna na naman. Ano kaya ang ibida-bida nitong si Bongbong Marcos sa kanyang suna? Tapos, baka yung mga naibigay niya mga tulong-tulong doon sa Lindol, doon sa 100 million sa Jinsan, baka yun ang ibida niya ha? Ay, na ano ako dito, sabi ko, magsusuna naman pala, ilang linggo na lang, magsusuna na. So, si Ted Filon, di ko alam kung saan ang paling talaga niya itong tao na to, pero dito pa lang may puntos, may punto itong si Ted Filon dito sa kanyang panawagan sa administrasyon na ngayon. Sa administrasyon na, kasi si Mina Pangandaman, itong si Bunuan, itong mga Try-Give Ulaybar, itong sila ni sino pang mga ano dyan, mga tauhan ni Bongbong Marcos lahat yan eh. Appointed ni Bongbong Marcos lahat yan. So, si Ted Filon, na ano niya na, i-guide nyo na. Tirahin na to. Kasi walang magandang patutungan nito pag itinatago ninyo to. Kaya, dito pa lang, sa nangyari, malaking puntos ni Ted Filon na nangyari yung komentaryo niya. Ang ganda. Kudos sa'yo. Good job sa'yo, Sir Ted. Itong kulit ng tuta ko kasi. Okay. Kaya, sana pakinggan itong panawagan ni Manong Ted na imbestigahan talaga tapusin itong investigasyon na to. Okay, kung si Saldico, sana magsalita rin to. Martin Romualdez, magsalita ka na rin. Lahat ito ngayon na dinidiin ni administrasyon ni Bongbong Marcos, sana bumaliktad na kayo. Wag na kayong diyan na dipinsahan pa si Bongbong Marcos. Ilantad nyo na yan. Ito si Martin Romualdez, nilaglag ka na nga nitong pinsan mo ngayon. Ayaw mo pa magsalita. O, Saldico, labas na. O, ito tama yung itong si Bunuan, Manuel Bunuan. Magsalita ka na. Magturo ka na. Yan ang sabi ni Ted Filon.